Nasa holiday mood na marami sa mga tao. Ano ba yung diferensya po ng holiday bonus at saka yung 13th month pay? O pareho lang po ito? Sa inyo na po manggaling, Yusek. Again, bago ko po i-discuss yung pagkakaiba, discuss ko po muna yung pagkakaparehas. Pagkakaparehas. Oo, Sige. ito po ang bonus at ang 13-month pay ay ito po ay dagdag na kita para sa ating mga manggagawa. Ang pagkakaiba naman po nila, una pong pagkakaiba nila, Ma'am Pat, ay yung 13-month pay po, ito po ay nakabase sa isang presidential decree. At yun naman pong usualing holiday bonus ay nakabase po sa kustumbre o sa mga polisiya ng kumpanya. Okay. At dahil po ang 13-month pay ay nakabase po sa isang presidential decree, ito po ay mandatory at yung mga holiday bonuses po, ito po ay voluntary. Although, pagkalipas po ng panahon, ito po ay nagiging mandatory na rin. Kasi hindi po na po ito mababawi. At dahil po sa pagkakaibang yon, nakasaad po sa ating Presidential Decree 851 kung sino, ano at magkano ang tatanggapin ng isang manggagawa na 13-month pay. Kung ito naman po ay bonus o holiday bonus, ang nagtatakda po kung sino, magkano at kailan ibibigay yung holiday bonus ay yung kanilang mga employer. Okay. Just for I was just going to ask, clarification lang, Yusek, medyo na-confuse ako dyan. Yung 13th month pay, mandatory. So lahat talaga yan, kailangan, lahat ng mga empleyado, tatanggap niya ng isang kabuwang nila, 'di ba? Yung kanilang sweldo. Yung holiday bonus is voluntary. So that's over and above the 13th month pay. So if you work for a company na maganda yung naging taon niya, so kunyari ikaw ay sumisweldo ng 20,000 kada buwan, so yung 13th month mo, makakakuha ka ng 20,000, tapos ang holiday bonus mo is dependent na kung magkano gusto ibigay ng kumpanya. Tama ho ba yun? Over and above? Tama po yun. Okay. Tama po yun. Oo. Ito po ang holiday bonus po ay karaniwang nakabase sa takbo ng negosyo o doon po sa pagiging maganda yung naging efficient o naging magaling yung empleyado. Dito po sa 13-month pay, hindi po tinitingnan yung ganitong aspeto. Pero sa 13-month pay po ay para lang po ito sa mga rank and file employees. At ang computation po ng 13-month pay ay katumbas po nung 1/12 nung basic salary na natanggap po niya sa isang taon. Okay. Pero karaniwan po ito na ay ibinibigay sa halaga po ng monthly pay o yung monthly salary ng isang manggagawa. Pero technically, ang computation po kasi nun ay 1/12 of the basic salary received by the employee. Okay. Actually, yun ang tanong ko lahat ba entitled to the 13th month pay? Or like, let's say, pagkatapos mo matanggap yung 13th month pay, the following month, umalis ka na. Oo, pwede yun. Kasi for work rendered the year. Diba yung iba, Tama po yan. antayin ko yung 13th month pay ko, pagbigay sa akin, babo! Oo, correct. Hindi po lahat ng mga manggagawa entitled sa 13-month pay. Ang una pong qualification, Ma'am Ali, ay dapat nag-render na ng 1 month. At least. At pangalawa po, dapat po siya po ay rank and file employees. Ibig sabihin, yung mga supervisory o managers ay hindi po saklaw ng 13-month pay. Although, kinagawian na ng mga kumpanya na magbigay din ng 13-month pay o ng bonus sa ating mga supervisors at mga managers. Ayun. Another thing that confuses me, Yusek, Benjo, is if you have to work, holiday pay, kunyari sabihin natin kailangan mo magtrabaho ng December 31 or January 1, alam naman natin holiday yon. Paano yung computation yan? Yung parang 30% of your daily wage. Nakakagulo yun paki-explain nga yun, tapos kung regular holiday, kung special non-working holiday, may diferensya pa ba yun? Pag ikaw ay daily wage earner, paano po yun? Paano yung computation doon? Opo, medyo magulo nga po. Oo Kaya nga po naglalabas kami ng labor advisory para linawin at bigyan ng giya yung mga manggagawa at employer. Ang rule of thumb po niyan ay kapag regular holidays. Ano ba yung mga regular holidays na natitira na lang ngayong taon, December 25 at December 30? Okay. So kapag regular holiday po, kapag pumasok po kayo 200%,
Kapag hindi po pumasok, kahit hindi pumasok, entitled po yung empleyado ng kanyang 100% ng basic salary. Oo. Valid kapag ang araw naman po ang holiday ay maituturing na special non-working holiday. Oo. Katulad po bukas at katulad po sa December 31, ito po ay mga special non-working holiday. Oo. Kapag hindi po pumasok, no work, no pay. So valid kapag pumasok, may additional compensation pong 30%. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.